Lakatan fruit tagging. Bakit kailangan gawin? Paano po ito nilalagay? At para po sa ano ito ang pagtataging ng bunga ng ating lakatan. Isang magandang araw mga ka-agri. Ngayong araw po ay talakayin po natin yung tanong ng ating kaibigan. Bakit ba kailangan magtagging ng bunga ng lakatan? Sa anong purpose pa talaga yon? Bakit ba kailangan talaga ng lagyan ng tagging dito? Minsan makakita natin yan, may yellow, may red, may blue, may green, may white na mga laso po na nilalagay po sa saging. Para po basaan talaga yon mga ka-agri? Unang-una po, yung lakatan fruit tagging po ay nagpapabilis po ng proseso ng harvesting tuwing harvesting na, kasi po naka-tagging na sa anong density, sa anong karaming saging ba dapat ilalagay yon. Dito po sa aking farm mga ka-agri, hindi po masyadong marami itong aking lakatan. Kaya dito hindi ko yan masyadong ginagawa. Ginagawa po yan mga ka-agri kung ang ating saging ay halos 1,000 paakyat na isang taniman lang. Isang taniman lang po talaga, hindi po staggered na pagtatanim. Dito po kasi sa atin, sa 800 plus lang ito saging natin. Kung isang taniman lang sana ito lahat, magtataging at magtataging talaga tayo palagi ng bunga niya. Pero dahil ito ay tinanim dito ng staggered, hindi po ganun kanid ang pagtataging ng bunga ng lakatan. May dalawang paraan lang po akong nalaman kung paano nila ito tinataging. Unang paraan po, naglalagay po sila ng colored na laso. Yun po. Pagkatapos po, mabaging ng plastic yung bunga ng lakatan. Kaya po nito, patapos po na malagay itong plastic, naglalagay na po ng laso dito sa ilalim. Yung pangalawang idea po na nakita po natin sa iba, pagkatapos po nilang maglagay ng plastic sa bunga ng lakatan, dahil nakuha na yung puso, naglalagay po sila ng date sa plastic. Date po yung nilalagay nila. Sinusulatan po nila yan ng pentel pen, date ng araw na yan na nagbaging po sila ng saging. Ano ba naman yung kwento dyan? Kasi po mga ka-agri, pag nagbaging na tayo nito at naglagay na ng date, kinuha na yung puso, makakount na po talaga natin. After po ng 2 months and 2 weeks, ay ready for harvest na ang bunga ng saging. Hindi po lalagpas doon, ready for harvest na po siya. So yung halos na tinataging nila sa loob ng 3 araw hanggang 4 na araw, isang kulay lang po. Kung nag-color coding sila sa saging, isang kulay lang po yan. Isang po niyan yan ito. Isang po niyan, maglalagay sila ng kulay pula na tagging dito. Ngayong araw mga ka-agri, red. Yung bukas, red pa rin. Yung ika-3rd day, red pa rin. Yung ika-4th day, red pa rin yung tagging. At saka, minsan naglalagay pa rin sila talaga ng date sa plastic. At on the succeeding days, 5th day, paakyat po, ibang kulay na naman po yung nilalagay nila. Hindi na naman po yung red, mga ka-agri. Pinapalitan naman, gaya ng blue or yellow. Ganun na naman yung kulay. Bakit nga ba? Kasi po, pagdating po ng 2 months and a half po, lahat ng red, dahil halos yan magsasabay-sabay lang po silang maging mature, lahat po ng red, pag sinabing harvestin ngayong araw, lahat ng red na may ganitong halos ganitong kalaki, ganito ka-date, lahat po ng red yan sa araw ng harvesting po, harvestin lahat. Yung may laso na red or yung may laso na may yellow, gaya po ng nilagay natin kanina dito sa kabila, haharbisin po lahat yan. Kasi 3 araw, 4 na araw lang naman yung agot nila. Hindi po magkalayo yung kanilang maturity mga ka-agri. So mapapabilis po yung harvesting, kasi yung nagha-harvest po, hindi na po yun lilinga-linga kung saan pa titingin-tingin. Lahat na lang po na makikita nila, gaya ito yellow, lahat na lang po yan na may yellow during harvest day. Harvest lot po yan. Either malaki or maliit yung bunga, either tingin nila parang hindi pa mature or mature, magkakasabay lang po yun. Unless otherwise, napakaliit talaga tingnan, na color red rin, baka 2nd generation ng red yun. Pero lahat po ng red or lahat ng yellow sa araw na yan, pag kailangan ng harvestin po lahat dyan mga ka-agri. So yung harbisan, mabilis po. Yung gagawin na lang talaga ng harvest, lahat ng may gunong kulay, harvestin na lang. So ganun po yung paggamit nila sa pagko-color coding, sa pagtataging ng ating bunga ng ating lakatan. Mga
ka-agree. So for sure po, magiging mabilis talaga yung harvesting. Kasi dire-diretso na, hindi na maaabala yung taga-harvest. Dire-diretso na yung harvesting kasi nung past weeks, past months ay nagtaging na yung taga-balot. Kasi sa ibang mga malalaking taniman po ng nakatan, iba yung taga-balot. Pag ikaw ay taga-balot ng bunga, yung ginagawa mo lang po talaga ay taga-balot ka lang talaga ng bunga. Pag ikaw naman po ay taga-cleaning, cleaning lang talaga yung ginagawa mo. Pag ikaw ay taga-harvest, harvesting lang po talaga yung ginagawa mo. Ganun po ka intensive, ganun po kagaling, ganun po kaganda yung kanilang ginagawa. Kanya-kanyang specialty, kanya-kanyang trabaho. Yung trabaho ng iba, hindi mo na pwedeng gawin. Yung pinapatrabaho sa'yo, yun lang. Kung ikaw yung taga-packer or taga-dehander, yun lang talaga yung ginagawa mo. Kasi nga po yung gawain kasi hindi lang basta-basta. Kaya po sa mga malalawak, mga 5 to 50 hectares hanggang 500 hectares ng lakatan, bawat tao po doon ay may kanya-kanyang gawain. So sana po ay nabigyan ng konting liwanag yung tanong ng ating kaibigan. Para saan ba yung tagging? Bakit ba kailangan magtagging ng bunga ng lakatan? Yun po ay para mapabilis ang pag-harvest ng ating saging. Na-try ko po minsan, doon sa una nating tinanim na lakatan na 3 hektarya hanggang 4 na hektarya po, dahil nagtataging po talaga tayo noon. Na-try po natin yung isang nakataging natin na for harvest that day, ay hindi po natin hinarvest. Kasi nga po, sa tingin ko, kulang po talaga sa number of days. Yun yung tingin ko, kasi medyo medyo malakas pa yung kanto ng bunga. Parang sabihin mo, parang talagang kulang sa araw. Pero after 5 days, na isinabay ko sa next na kulay po mga ka-agree, nakita ko yung sa pinakitaas niya mahinog na. Kahit natingnan ko dito sa ilalim, parang kulang sa number of days. Pero nang hinarvest na araw nun, yung pinakataas ng hands po, may hinog na. Kaya minsan dyan tayo na sa mga bunga ng saging, nadidisgrasya. Dahil nun po, napakalawak ng taniman natin, 3 hectares po, nang hindi natin yun ginawa mga ka-agree. Minsan may mga day of harvest po na may mga bunga na tayo sa puno na nahinog na talaga. 4 na puno, 5 puno, 6 na puno. Eh syempre po, pag nahinog na sa puno, pag marami na, hindi na po siya basta-basta madadala sa market. Kasi sa pa lang, sa paghahauling pa lang po, pwede na siyang masira pag hinog na sa puno. At kasi po, pag hinog sa puno kasi, hindi maganda talaga yung lasa. Matamis man siya, pero mataas na po yung yung acid niya compare po sa talagang tamang-tama yung kanyang age at na-harvest po siya. Yung tamis po niya ay talagang maganda. Maganda po talaga yung kanyang tamis. So dito yung ginawa natin, yung tagging natin ito, kulay brown. Ito lang yung ginawa natin. Nagtataging na rin po ako kahit pakunti-kunti para po sa araw na mag-harvest po ako, hindi na ako lilingon-lingon kung saan pa, hahanapin ko lang na yung may ganito. Talagang haharvestin na yun. Pakita natin dito sa kabila. Naglagay na po tayo na kasi ng dito ng tagging. Pero yung tagging natin hindi po laso ha. Ito lang po yung kanyang na rin. Yung kanyang dito na rin gagaling. Yun yung ginamit natin para po at the day of harvest, lahat po ng may ganito, hindi na ako maghahanap-hanap kung saan pa yung harvestin ko. Talagang harvestin na, magsasabay-sabay po talaga sila mga kalakatan. Yun po yung kagandahan. Kasi pag nagtagging na po tayo at binilang natin, yun po, pwede mo nang mabilang. Alam mo na kung mga ilang kilo yung harvestin sa araw na yan. May estimate mo na po siya mga ka-agree. Isang malaking tulong pa ng pagtataging mga ka-agree ay pag correctly nabilang mo yung lahat-lahat na nataging mo, hindi po magiging mahirap sa market. Kasi malalaman mo na ganito po, nagtataging po tayo. This is to be harvested after 4 days. Ito po, after 4 days. Alam mo na kung ilang puno yung harvestin, hindi po mahirap sa marketing. Kasi pwede mo nang sabihin sa iyong market na 4 days from now may harvest po tayo. 4 days from now may harvest tayo. Alam mo na kung mga ilang kilo yon. So pwede mo na siyang ma-online binta agad or ma-message yung mga market mo na sa araw na yan
mayroon ka na talagang harvesting. So nagpapadali po pati sa market. Napakaganda po talaga kung magtataging kayo. At pagkatapos na ibilangin natin kung ilang puno yung nataging natin, alam natin yung average na bigat ng bawat puno, may estimate mo na po. Kunwari mayroon kang 10 puno na nataging, sabi mo maliliit yung bunga, 10 kilos lang. Alam mo na sa 10 puno ng saging mo mayroon kang 100 kilos. Sabihin mo pag malaki, aabot yata ng 15 kilos bawat buwig. Alam mo na after 4 days, mayroon kang i-harvest na mga 150 kilos dahil 10 puno yung nataging mo. Ganun po, nagpapadali po. Ganun po yung gamit ng pagtataging. So sana po talaga nakapagbigay po ng tulong sa ating kaibigan na nagtatanong po tungkol sa mga pagtataging ng bunga ng ating lakatan. So maraming salamat. Hanggang sa muli po. This is your friend Agritech Mix TV po. Sana po ay naliwanagan yung tanong ng ating kaibigan. Para saan ba yung pagtataging ng bunga ng lakatan? Na color coding. Bakit ba dapat lagyan? Sana nakapagbigay po ng linaw. This is your friend Agritech. Hanggang sa muli. Paalam. Thanks for watching.